Kaya mga ka-G, tingnan natin to, nagkakabanggaan itong dalawa na to, si Francis Leo Marcos, saka itong isang vlogger na laging nagano kay LFM. Ayan, nagsasago pa silang dalawa, tingnan po natin ang kanilang reaksyon. Tuloy na. Good news po yan. Siyempre, suportado po natin yan. Pero may negative pong mangyayari dyan. Gagamitin niya. Paalala sa kaibigan ko dyan, may nakapwesto po dyan, mga nakakarito, nagtitinda din po ng pares sa tapat ni Diwata. Gagamitin niya yung mga nagtitinda ng pares para lamang Ayan po, sinabi niya, meron niya sinabi na gagamitin lang niya ang mga itinda ng Paris doon sa Pasay. Kaya ayan, tingnan po natin ang hindi niya sinasabi. Ka-G. papansin kay Diwata at tatadtarin kayo ng torpolin dyan. Ito, ang sabi niya. Tapat may Diwata sa yung mga palibot na pares. Sige. Pag-meeting tayo. I-set up mo na yan at full support ako dyan. Walang pagbabago tong hinayupak na lubog ang panga na to eh. Tawa mo na yung mga tarpaulin. Okay ka, pares ko. Okay? Free pares. Only pares talaga. Hindi only sabaw. Only pares. Pwede po yan. Pwede talagang gawin yan. Suportado po natin yan para makatulong. Pero naman, kung ganyan ang gagawin, na gagamitin yung iba dyan at ilang araw lang, o isang araw, 2 araw lang yan, at magpapansin lamang kay Diwata. Yun lang ang purpose yan. Tatadtarin niya ng ano dyan, ng tarpaulin. Siyempre, para mapansin, may libreng pares doon. Kahit 1 o 2 araw lang. Pero, hindi po nakakalimutan po namin or yung hindi mo nauuto, yung pinagyayabang mo nga na magtatayo ng pares. Yung ginagawa mo, kayang gawin ng iba yan. Kung talagang mayaman ka, kaya mo magtayo ng sariling parisan. Hindi yung gagamitin mo yung mga nagtitinda dyan sa tabi-tabi ni Diwata. No, gagamitin mo yung mga maliliit na nakapwesto dyan para lamang magpapansin ka kay Diwata kasi hindi ka pinapansin. Yan po yung pamamaraan nila ngayon. May medyo malapit dyan na kakilala ko po ay pwede lang malapitan yan. Pero baka 1 araw, 2 araw yung gagawin nila. Ang purpose lang, magpapansin kay Diwata. Kaya wala pa rin yung sinasabi niyang magtatayo ng libreng paresan. Inuuto lang yung mga naniniwala sa kanya. At siguro, hindi matutuloy yon kasi ay hindi na ganun kalaki po talaga yung nakukuha niya. Saan ba nakukuha? Diba? Eto, mayroon pang nag-comment taga Hong Kong. Ayan. Isa din yan. Sa nabudol. Aba. Pero siyempre, kung ganyan lang naman, kaya naman gawin ng iba yan. O sa isang nagtitinda ng ano dyan, bigyan mo ng 10k, sige, pakain mo ng libre. Tapos, at yung sinasabi mong libreng pares, ginagawa na ni Diwata. Ayan ginagawa na, nauunahan ka na. Kaya ngayon, talagang gustong-gusto mo mapansin talaga dahil isang dahilan ay ibang-iba na noon kaysa ngayon. Dati napapansin ka, ngayon hindi pinapansin. Kaya siguro totoo yung bali-balita na may gusto ka kay Diwata. Sana all. Pero busted ka na. Busted ka na. Hindi ka pa nanligaw kay Diwata, busted ka na. Talaga naman tong si Norman Mangusin Alam mo naman, may coffee maker ako dito. Yan. Mukhang masarap to may ka-meeting ako ngayon, yung mga maliliit na magpapares dyan sa Pasay, around NCR. So, plano ko, mga 2 pwesto. Oo. Teka, liliwanagin ko lang, no? Sabi ko nga, wala naman akong against sa pag-angat nun Diwata Natutuwa nga ako, pinalakpakan ko nga yun Ang nabusitang ko lang is lumaki ulo, hindi naman sinuntao, yung may magpapapicture nga, hindi niya pinansin. May mga tao na lumapit sa kanya, malayo pinanggalingan, pinapunta pa niya sa barangay para doon manghingi. Diba? So, na-vlog ko na yon. Hindi ko alam kung nagbago. Suddenly, nung nasa Isabela ako,
na nag-humanitarian ako sa Region 2, itong 3 araw na humanitarian natin. Yun naman kanyang kasama ng 40 years na bakla din, na lubog din ang panga, ay kakain daw yata doon sa Parisa ni Diwata at ipinagtabo yan. Ayun. At ang pinakahuli, yung mga maliliit na nagtitinda ng pares na dati niyang mga kasamahan, ay inire-report at ipinahuhuli daw ni Diwata. So, doon ako nag-trigger. May napanood akong vlog, yung isang parang Chinese, Chinoy ako, vlog. Okay naman yung mga comment niya. Siyempre, pagka vlogger ka, kailangan sala sa init, sala sa lamig yung comment mo. Kumbaga, binabalansi mo para hindi ka mabas ng supporter ng isa at hindi ka mabas ng supporter ng isa. Diba? So, ganun yon. Tama naman. Kung magtatayo ako at gagawin kong competition, walang against. Pero pag libre, para lang pabagsakin, well, ito yung masasabi ko sa iyo, Chinoy. No? Wala akong plano makipag-competition. Okay? Ang plano ko lang magbigay ng leksyon sa mga taong nakakalimot. Oo. Sa mga taong yumayabang. Oo. Baka mamaya magtanda siya at magbago. Hindi titigil ko yung parisan ko kapag siya ay nagtanda at nagbago. Di ba? Ganun lang naman yon. Oo. Kapag siya ay nagtanda, nagbago at bumait, di ititigil ko. Di ba? Ganun lang yon. Pero ibig ko sabihin, hindi ako nakikipag-compete kahit kanino. I do not have to prove myself. Yung pinamigay ko lang nitong 3 araw na humanitarian sa Northern Luzon baka kabuhayan na ng 10 diwata yun baka kayamanan na ng 10 doble ng diwata na sinasabi nyo Di ba? So hindi ako nakikipag-compete. Yung sa akin lang, lesson sa mga taong nakakalimot kung saan sila nagmula. Wala akong dapat i-compete. Nung pandemic, sino ba nakakompete sa akin? Wala naman. Sige nga. Ito naman mga nagko-comment na mga gonggong na supporter ni Bakla na kesyo na iinggit lang daw ako. Wala akong inggit sa katawan. Mga gonggong kayo. Oo. Hindi ho ako marunong mainggit. May sarili akong prinsipyo, may sarili akong buhay. Wala ho akong dapat kainggitan. Hindi ho ako naghahanap buhay. Namimigay lang ho ako. Ngayon ko sasabihin nyo, naiinggit ako. Tingnan nyo, i-review nyo na lang yung mga post ko. 3 araw, June 11, 12, 13, 2024. Ay 100 milyon ho ang pinakawalan ko para mabigyan ko ng libreng wheelchair ang lahat ng mga lumpo doon sa Northern Luzon. Isang truck na wheelchair ho yun. Binigyan ko ng smartphone ang lahat ng mga estudyanteng deserving. Yan ho ay documented lahat. Pati lahat ng SK chairman, binigyan ko ng tigli 5,000. 5,000